Ang Terra Firma Jeep ngayon daw ay gusto na raw manalo ayon dito sa kanilang coach na si Ronald Tubid at yan daw ang dahilan kung bakit sila ay gagawa ng trade kasama itong SMC ulit. At balak daw itong Magnolia Hotshots. Interesado raw itong si Coach Ronald Tubid na makuha ang serbisyo nitong si Chris Kuhn mula dito sa Hotshots at ang ipapalit naman daw nila ay yung kanilang point guard na si Paulo Hernandez. Para do sa mga fans ng Magnolia, baka sabihin nila malulugi itong Hotshots dahil mas matangkad si Chris Kuhn kaysa kay Hernandez. Pero sa totoo lang, sa tingin ko, patas naman itong trade na yan. Dahil si Paulo Hernandez ngayon ang isa sa pinaka-underrated na mga point guard sa PBA. Kung pinapanood ninyo yung mga games nitong Terra Firma, mahusay talaga ang nasabing guard. At isa siya dito sa mga hinahangaan ngayon. Dahil isa siya, magaling talaga ito pagdating sa kanyang pagdidistribute sa scoring at yung kanyang basketball IQ. Kaya nga ito yung gusto talaga makuha ng maraming teams ngayon at ang Magnolia naman walang duda na naghahanap sila ng bagong point guard na pwedeng maibigay dito sa kanilang roster. Lalo na at medyo nag-struggle na yung mga iba nilang players. Magandang magiging tandem nitong si Paulo Hernandez at saka si Jerome Lastimosa. Kaya sa tingin ko ito yung point guard kombinasyon talaga na bagay dito sa lineup nitong si Coach ni Coach L.A. Tenorio. Ngayon, bukod dito sa pagkuha kay Paulo Hernandez, meron pang mga ibang players na posible raw na i-trade ang Terra Firma, kabilang na yung rights ni Stan Hardinger. Pero sa panig ng Hotshots, ang pinag-iinteresan lang talaga nila ay itong si Paulo Hernandez dahil sa tingin nila, ito yung makakatulong dito sa point guard situation ngayon itong Magnolia Hotshots. At alam naman natin, magiging matindi rin yung kombinasyon ng nabanggit ng mga players, lalo na kung sakasakali nga na ito'y matuloy at maging isa dito sa aabangan ng marami. Natalo na naman itong Macau Black Knights at 0-7 na yung kanilang record. Merong malaking posibilidad na matatapos ang conference na ito na ang Macau ay hindi mananalo kahit ni isang game. Ito ay very disappointing para dito sa PBA dahil kaya nga nila inimbita ang mga foreign teams ay para magdagdag ng excitement dito sa liga. Ang dami pang nakakaalala nung yung Bay Area Dragons ay dumating dito at grabe umabot pa ng finals. Nakaabot hanggang Game 7 versus Barangay Ginebra. Samantala naman, yung Hong Kong Eastern medyo disappointing yung performance pero lumaban pa rin. Itong Macau Black Knights grabe, hindi man lang sila yata mananalo kahit isang game. So ngayon daw pinag-iisipan pa ng PBA kung sa susunod na conference ay mag-iimbita pa sila ng ibang mga foreign teams. Kung gagawin nila yon siguro unang-una dapat tanggalin na nila yung limit kasi dito sa Macau Black Knights nilagyan ng restriction ng PBA na hindi sila pwedeng kumuha ng mga local player. So nagkulang talaga ng mga players itong Macau Black Knights. Pangalawa, kinakailangan naman na gawin nilang requirement na kung bibigyan nila ng dalawang import yung mga foreign teams na iimbitahin nila, abay kinakailangan kumuha sila ng dalawa. Dahil itong Macau Black Knights, noong yung pangalawa nilang import, yung 7-6 na si Sam Degara ay hindi nakapaglaro sa kanila dahil nagdesisyon na tanggapin yung offer mula sa ibang liga, hindi na sila kumuha ng import. So iyan ang naging problema. Dapat gawin ng PBA na requirement o na mandatory yung pagkakaroon ng dalawang import nung kabilang ng kanilang mga iimbitahing teams para at least maging competitive man lang. Kaya katulad ngayon, alam natin na ang problema ng Macau ay kulang sila sa center. So nakapagtataka nga bakit hindi sila kumuha ng kapalit dahil yung kinuha nila na 7-6 na si Sam Tigara ay hindi naglaro sa kanila. Kaya dapat next time ay maging mas masuri ang PBA pagdating dito sa pag-invite.